Hi guys! So for today's video, meron akong gustong share sa inyo na meron akong isang kakilala, taga dito sa amin guys. Isa siyang teacher na kung saan umabot nga daw ng 100,000 yung utang niya sa isang ola, which is itong si Pinoy Peso. Sobrang nakakagulat lang guys no, kasi tinanong ko siya paano siya nakaabot ng ganun kalaking amount sa isang ola lang. And nung nakarang gabi guys no, nag-chat siya sa akin doon sa Facebook page ko, pero yung ginamit niyang account is hindi niya personal account. Kasi naka-deactivate yata guys ng kanyang personal account dahil nga siguro natakot siya na ma-research ng mga Ola agents. So gumamit siya guys ng another Facebook account na hindi siya ma-recognize. Then after no, nag-chat nga siya sa akin guys, and sinabi niya siya chat, nakakilala niya ako and kakilala ko din siya. And pareho kaming taga dito. So ako naman guys, na curious ako, humingi ako ng pictures niya para ma-recognize ko siya. Then ayun, nag-send nga siya sa akin ng picture niya at nakilala ko nga siya. So after nun guys, nagkausap kami about sa kanyang utang dun nga sa mga Ola. At yun nga, shinare niya nga sa akin guys no, na umabot daw ng 100,000 yung utang niya dito kay Pinoy Peso. Pero bago natin ituloy itong topic natin ngayon guys no, mag-e-intro muna tayo. Kaya naman, keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys no, meron nga akong isang kakilala dito sa amin, isang teacher na nakautang ng 100,000 dito kay Pinoy Peso. Isang ola lang yun guys ha. And meron pa siyang dalawang ola guys na hindi niya nabayaran. So total guys ng ola niya is 3. And the question is, nakulong ba siya dun sa utang niya na 100,000 dito kay Pinoy Peso? Yan guys yung sasagutin natin dito sa ating topic ngayon maya-maya. Kasi i-share ko muna guys yung kanyang experience dito nga sa mga Ola. So ayun nga guys no, isa siyang teacher na nagtuturo sa bundok. And kaya siya napakapit sa Ola kasi for his medical expenses. And so far guys no, based sa kwento niya, na itatawid niya namang bayaran yung mga loan apps kahit 7 days repayment lang sila. At isa guys no, sa mga nautangan niya ay itong si Pinoy Peso. And di ko alam yung dalawa pa. So, ayun, sabi niya na itatawid pa naman niya, good payer pa naman siya. Until dumating guys, no, yung time na na-admit na siya sa hospital dahil nga sa kanyang sakit na kidney. And since good payer nga siya guys, no, dito sa kanyang 3 ola, dumating sa point guys na sobrang laki na ng ino-offer sa kanya, lalo na itong si Pinoy Peso guys, na kung saan ang laki ng ino-offer sa kanya, which is meron siyang pa VIP, like VIP 1, VIP 2, VIP 3, hanggang VIP 15. So ito ngang si teacher na kakilala ko guys, umutang siya ng 12,000 doon sa kanyang VIP 1. Then, ang na-receive niya lang na amount guys is 8,000 pesos. Then, nung time na syempre 7 days repayment lang itong si Pinoy Peso guys, no. Until dumating sa point na wala pa siyang pambayad. So, napilitan siyang umutang dun sa kanyang VIP 2. So, ayun. Then, para may pantapal dun sa kanyang utang na VIP 1. Hanggang sa dumating sa point guys no, na nautang niya na lahat ng VIP products nitong si Pinoy Peso hanggang VIP 15. So umabot talaga guys ng total ng 100,000 na yung nautang niya, pero hindi naman niya total na gamit yun lahat. Kasi ang laki guys ng kaltas, like yung sa 12,000, 8,000 lang yung na-receive niya, dun sa 8,000 parang nasa 5,000 plus lang yung na-receive niya. So dun sa 100,000 guys na nautang niya na total dito kay Pinoy Peso is sobrang liit lang din ng na-receive niya, pero pinangtapa lang din guys no sa ibang mga ola niya, or pinangtapa niya din doon sa iba pang mga VIP na nauna niyang nautangan. So naging tapal-tapal system nga siya. Until dumating guys sa point na nahirapan na nga daw siyang magbayad kasi sobrang laki ba naman ng kaltas at may interest pa, tapos 7 days repayment lang. So nahirapan na nga siyang magbayad kasi hindi niya na alam kung saan pa siya kuha ng ipambabayad niya, lalo't naka-admit pa siya sa hospital dahil nga sa sakit niya na kidney. So kahit sino naman guys, 'di ba, na once na ikaw, kahit ako guys nung napasok nga ako sa Ola na 7 days repayment lang, kahit sabihin mong good payer ka, dadating at dadating talaga sa point na parang bumibigat na sa kakatapal mo sa Ola, lalo na ang laki talaga guys at hindi makatarungan yung kinakaltas ng mga ganong klase ng loan apps. So ay nga guys no, nagkita kami kagabi and sobrang nagulat ako sa hitsura niya ngayon. Kasi sobrang layo na ng hitsura niya
nung huli kami nagkita, sa itsura niya ngayon, sobrang nangangayayat siya, yung pisngi niya sobrang lalim na, tapos sobrang payat niya guys, and talagang makikita mo na parang may sakit nga siya. So kaya naiintindihan ko siya guys, no, kung bakit siguro siya napakapit sa mga ola. Kaya please guys, no, wag tayong mag-judge ng mga tao na dahil umutang sa ola, akala natin kagustuhan natin. Yung iba kasi guys, no, umutang sa ola dahil nga sa kanilang medical expenses, yung iba naman umutang para sa kanilang pangangailangan or nagipit lang. Hindi naman siguro kami uutang or hindi naman siguro uutang yung karamihan sa atin para lang sa ating luho. And kagabi guys, no, pinakita niya sa akin yung cellphone niya kung saan ang daming ang text, yung mga ola agent, tad siya ng mga text, pananakot at pambabanta na ipopost nga siya sa Facebook, lalo na umabot talaga ng 100,000 yung utang niya dito kay Pinoy Peso. So sabi ko naman sa kanya, wag mo na lang silang pansinin, deadmahin mo na lang. Kagaya ng ginawa ko nung 2023, kung saan ganun din naman na-experience ko din yung na-experience niya ngayon, na na-depress din ako sa ola. But then sinabi ko sa kanya na magpakatatag lang siya. And in-advise ko din sa kanya guys, no, na kung sakali na hindi niya na kayang i-handle yung mga pananakot at pambabanta ng mga ola agents sa text, pwede naman siyang mag-turn off SIM kasi effective naman din siya guys. Kagaya ng ginawa ko nung 2023, nag-turn off SIM ako, and after ilang months ng pag-turn on SIM ko, wala na akong na-receive na mga text ng mga ola agents. So pwede niyang gawin yung guys, no, kung sakali na hindi niya talaga kaya yung mga pambabanta, sobrang lala guys ng mga pambabanta at panakot ng mga ola agents sa kanya. And meron lang akong gustong linawin guys sa about yung sa utang niya nga kay Pinoy Peso, kung bakit umabot ng 15 na BIP yung nautangan niya. Okay, ganito kasi yung guys ha. Doon sa unang BIP na nautangan niya is 12,000. Then na-receive niya lang is 8,000. Then, nung time na nag-due date na siya, wala siyang mahiraman or wala siyang may pambabayad. So, umutang ulit siya sa BIP2, which is 8,000. Siyempre, kulang pa yun guys ha. Kasi yung 8,000, may kaltas pa yun. And parang nasa 5,000 lang yata yung mercy niya, 5,300, ganon. Then, so, uutang pa siya dun sa pang BIP3. So, parang ganon guys, no? Para mabayaran yung BIP1 na nautangan niya. So, ganon guys, nung naging rotation, kaya umabot nga ng 100,000 yung nautang niya dito kay Pinoy Peso. And advice ko lang din sa inyo guys ha, na bago kayo sumubok na umutang sa mga online lending platform or online lending apps na makikita nga sa Google Play Store, make it sure guys na panoorin muna natin yung kanyang reviews, kung okay ba siyang utangan, kung legit ba siya, para hindi tayo mapasubok sa mga scam na ola. And yung question guys about kanina kung saan nakulong ba siya dahil sa utang niya na 100,000 dito kay Pinoy Peso, the answer is hindi. Hindi siya nakulong at walang nakukulong sa utang. And sinabi ko naman sa kanya guys, na kung sakali na kaya namang bayaran yung principal amount, pwede naman yung bayaran yung amount lang na receive niya dito kay Pinoy Peso. Dun mismo guys sa kanilang loan apps, then close account. Huwag siyang magbabayad sa kung saan-saan guys. Yes guys, utang is utang na kailangan natin bayaran at responsibilidad talaga nating bayaran yung mga utang natin. Pero hindi rin tama guys, no, na kahit hindi ka pa overdue, nangaharas na sila, nambabanta na sila, at hindi ganun guys yung tamang way para sa paniningil. Anyway, doon kay teacher, if ever na napapad mo to, sana gumaling ka na, sana maging maayos na yung kalagayan mo. Unahin mo muna yung mental health mo, unahin mo muna yung health mo, yung kalusugan mo. Huwag kang magpapadala sa mga pambabanta at pananakot ng mga ola agent, magpalakas ka muna. So yun lang naman guys yung ating topic for today's video. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!